Ang kinaroroonan po ni Epifanio Labrador, mga kababayan, ay sa Talisay, Negros Occidental. Oh, no! Nako, booking ka na. Epifanio Labrador. Ito. So sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, marami po sa mga kababayan natin na nagpaabot po. Gumagamit ka minamahal. Pero hindi ka mapagmahal. Tingnan mo ngayon asal mo. Minamahal, dapat kahit kaaway mo, minamahal mo. Di ba? Kung saan talagang nagalit ang ating mga kababayan sa ipinakita pong katulonggisan ng reliyong Iglesia. Mga nagalit, ilan sila? Mga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nagalit. Tapos milyon-milyon yung mga nandoon sa Quirino Grandstand. Eh wala pa sa 1% yung mga yun eh. Oh. Alam mo, Epifanio Labrador, vlogger din ako. Kaya ko rin gumawa ng kwento. Kaya ko gumawa ng kwento, pero itong sinasabi ko, yung mga nagme-message sa akin, totoo. Hindi tayo magmumura dito. Kung siya nagmumura, ito si Epifanio Labrador ay palamura, tayo hindi magmumura. Wala naman tayo mahika sa pagmumura eh. Di ba? Oh. Ito. Epifanio Labrador Vlog, a.k.a. Christian Cañas ka, tama ako. a.k.a. Christian Cañas ka talaga. Ay ka na. No, unti-unti ka na nahubaran, Christian Cañas. Unti-unti na nalalaman ang iyong katauhan. Ha? Next step, ano kaya ang gagawin? Kaso na ba? Kasi tama naman yun. Pag ipapile mo kaso, dapat yung totoong pangalan. Kasi pag Epifanio Labrador, pwede niya i-deny yan eh. Ngayon, yung lokasyon naman. Marami nagsasabi, mga kababayan, ang lokasyon daw nito ay may nagsasabi, Cagayan. Tama ba ako? May Cagayan nagsasabi, Cagayan daw yan. Lakaw, patay tayo yan. Epifanio Labrador. May napanood kasi akong vlogger. Simple lang naman ang kahilingan niya. Tigilan mo na yung ginagawa mo at humingi ka rin ng dispensa sa iyong mga pinagsasabi. Kaso lang, mukhang ayaw mo tumigil eh. Mukhang talagang pinapanindigan mo yung katapangan mo daw. Bilib na ako sa katapangan mo eh. Epifanio Labrador, sa totoo lang, bilib ako sa iyo eh. Sayang lang kasi yung tapang mo, ginagamit mo sa walang katuturan. At gusto pa raw, gusto pa raw burahin ang INC. Mario Joseph, ang dami na nagtangka. Ang dami na nagtangka ako. Pinanganak ako. Sa totoo lang, may INC na, may Iglesia ni Cristo na. Panahon ni Cory, di ba? Panahon pa ni, sino bang, yung dating presidente, no? Na pinagtangkaan na daw yan, burahin ang INC. Yung INC na yan, alisin na raw yung yan. Pero hindi nagtagumpay anong nangyari doon sa presidente na yon. Sabi nila na plane crash, no? At yun na nga, na plane crash yung tawag dito, yung presidente na yon. Tapos eto naman si Cory at eto si Cardinal Sin. Plano din daw nilang yung INC. Pero ano nangyari? Nawala na sila sa mundo. Nandiyan pa rin ang INC. Tapos itong isang director, si Wendy de Rabas ba yun? Di ba? Anong ginawa niya? Ininsulto niya ang INC kasi daw umulan ang dugo. Nagtakbuhan daw ang mga miyembro ng INC. Kasi ang dugo, mga kababayan, sa totoo lang, nasa Bible naman talaga yan. No? Sa mga Christian. Diba? Ang dugo ay hindi dapat kinakain. Diba? Ano nangyari kay Wendy de Ramas? Inatake sa puso. Diba? Sino pa? Yung isang yung si dating Daan. Di ba? Pero nandiyan pa rin hanggang ngayon ang INC, matatag pa rin at mukhang mas tumatatag. Mga kababayan, mas tumatatag ang INC. Ulitin ko, hindi ako Iglesia ni Cristo member. Isa po akong Katoliko. Tiwalag nga lang ako sa Katoliko eh.
Kasi di na ako nasisimba sa Katoliko eh. Oo. Kasi may mahabang kwento rin pero alam niyo sa totoo lang, masyado akong deboto no, sa mga santo-santo. Talagang makakita na ako ng santo, kulang na lang, iuwi ko sa bahay. Pero bilang isang Katoliko, ako kasi naniniwala ako sa bawat reliyon. No? Pero sabi ko nga, ang relihiyon ay hindi yan yung makakapagligtas sa atin, kundi ang pananampalataya natin sa Panginoon. Church na lang ng bawat tao kung saan sila pupuntang relihiyon. Alright? Nandun ka sa, for example, nasa iglesia ka, pero masamang tao ka. Nasa Katoliko ka, kagaya ni Epifanio Labrador, pero palabor ha. Tapos sabi niya, demonyo daw ito si Eduardo Manalo, pero yung lumalabas sa bibig niya gawa ng demonyo, di ba? O sino ang talagang demonyo? Nagmumura ba si Eduardo Manalo? Hindi, siya matindi. Mas malala yung kanyang pagmumura eh. Oh, malala, di ba? May kung ano pa siya sinasabi. Yung mga mura talaga halos hindi mo masikmura. Di ba mga kababayan, mga INC, di ba? Kung meron mang kampo ng kasamaan, hindi si Eduardo Manalo kasi ang nais ni Eduardo Manalo ay kapayapaan, pagkakaisa. Pero ikaw, Epifanio Labrador, sabi mo noon, tagapagtanggol ka ng inaapi. Bakit ganun ang ginagawa mo ngayon? Tama nga kaya sabi nila, gusto mo lang talaga magpapansin sa INC dahil, pero may ibang rason. Hindi lang dahil merong nag-uutos sa malaking politiko, kundi may ibang rason pa raw kaya nagagaganyan ka. Nagyayayaw-yaw ka sa channel mo. Dapat po, kung ako tatanungin, turuan ng leksyon itong iglesia ni Manalo. Bakit tuturuan ng leksyon? Ano ba ang ginawa ng INC para turuan ng leksyon? Diba? May ginawa bang mali ang INC? Ikaw naman, boss, Epifanio Labrador, sobra ka naman, tuturuan ng leksyon. Ano bang leksyon ang ituturo mo sa kanila? Hugutan ng ulo lahat ng mga leader dyan. Ay, grabe, oh! Oh, diba? Tama ba naman yon? Kung siya raw ang masusunod, dapat turuan ng leksyon ang mga INC. Pugutan ng ulo. Mayor Joseph, ganito ka ba talaga, boss? Boss Christian Cañas? Hindi pa ninyo, hindi kayo tumatanggap ng pera, mga deputa, imposible yan. Sa pagmumukha pa lang ni Manalo sa grabe, no? Talagang sa pagmumukha pa lang ni Manalo, gwapo si Eduardo Manalo, in fairness, gwapo si Eduardo Manalo. Oh. Tsaka nakikita talaga ang mukha, ikaw nga, ayaw mo ipakita ang mukha mo Ayaw mo ipakita po sa mukha mo, pakita mo kasi para itapat kita kay Eduardo Manalo. Ako kasi naniniwala ko gwapo si Ate. Hukis ng mukha ni Eduardo Manalo talagang gwapo. Oo. Galit na galit ito si Epifanio Labrador Ito talaga yung galit na galit talaga ang gustong manakit. mukha pa lang ng pamunuan ng iglesia ni Manalo. Mga mukhang pera kayo, mga demonyo kayo, mga hayop kayo, mga deputa kayo. Balita ko po, kikilos na ang mga Katoliko at iba pa mga reliyon para po burahin sa mapa itong iglesia. Ano daw? Ibang reliyon. Ano daw? Pa mga reliyon para po burahin sa mapa itong iglesia ni Manalo. My God, I hate drugs. Noon pa, tinangka ng burahin niyang yung iglesia ni Cristo niyan, tinangka ng wasakin yan Pero ano nangyari? Nawala yung mga nagtangka. Nawala yung mga nagtangka. Di ba? Pinakita ko kahapon sa inyo yung yung post na yung dating presidente na namatay sa plane crash kasi parang sinasabi yun daw ay ganti sa kanya ng tadhana dahil sa tangka niyang ng INC kasi ang gusto nila Katoliko lang. Di ba?
Pati daw yung ibang mga religious group, gusto rin nilang gurgurin, pero hindi sila nagtagumpay. Ano nangyari sa presidente, di ba? Na namatay sa plane crash. Tapos di umano, ito si Cory Aquino, si Cardinal Sin, namatay na lang, pero until now, ang INC nandiyan pa rin. Oh, yung umano kay ulitin ko yung umano kay yung mga nambastos sa INC di umano na isang director na nanaginip daw siya, tapos ipinost siya sa social media, no, sa kanyang panaginip ubulan daw ng dugo at ang mga INC daw ay nagtakbuhan sa ano nangyari, inatake sa puso. Ito pa, si dating daan, nasaan na ngayon? Pero ang INC nandiyan pa rin. Di ba? Ngayon, kung nangungumbisi ka na sa mga ibang religious group, mukhang hindi ka papakinggan. Mukhang wala silang intensyon o wala silang plano makiisa sa'yo. Kasi, bakit? Doon INC rally, ang daming mga religious group na dumalo doon. May nakita pa akong pare sa TikTok. Yung pare na tawag doon yung kasutan pare na at hinubad niya, tapos nagsuot siya ng t-shirt na nakalagay National Peace Rally. Nagubad siya para lumahok doon sa ibig sabihin Epipanyo Labrador aka Christian Cañas, hindi lang rally yun ng INC, dinaluhan din yun ng iba't ibang grupo, kasama na dyan ang mga Katoliko. Nakiisa sila sa panawagan ng kapayapaan. May mga Muslim din na dumalo doon. Nakita nyo naman siguro si Senator Robin andun, Muslim yun. Ano pa, may mga iba't ibang religious group ang dumalo doon. Diba? Ngayon, mananawagan ka na pagkaisa ng INC para wasakin. Malabo yun. Malabo. Hindi kayo magtatagumpay dyan. Sa laki na ng INC, dapat noon mo pa ginawa yan, nung nag-uumpisa pa lang sila, kaya lang hindi ka pa pinapanganak nun. Ako, hindi pa rin ako pinapanganak nun, sigurado. Sabi ko sa inyo, natutulog lang ang Katoliko, pero pag yan ay ginising ninyo, tuldok na lang kayong mga Katoliko, mga Katoliko, my God. Ang dami ang Katoliko sumusuporta sa INC. Katoliko ako. Yung mga supporters ng mga Duterte, Katoliko, yung mga nagpapasalamat sa ginawang rally ng INC. Ay mga Katoliko. Malabo yung sinasabi mo, Epipanyo Labrador. Malabo talaga yun. Katoliko. May mga Katoliko na naniniwala siya, pero ilan lang. Mas marami. Ito mga kababayan, ito na example na lang to. Kahapon, sa Sinulog Festival sa Cebu, ano nangyari sa mga dilawan na pulahan doon? Ano nangyari? Di ba bino sila doon? Binasto sila doon? My God, I hate drugs. Epipanyo Labrador, ito ang katotohanan na karamihan sa Katoliko ay gusto rin ng kapayapaan. Ngayon, ang mga Katoliko, hindi yan sila makikialam sa hindi yan sila sasali sa panawagan mo. Dahil ang Iglesia ni Cristo, malaki ang naitutulong na iambag sa Pilipinas. Malaki ang naiambag niya sa Pilipinas. At higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo, takbuhan niya ng mga politiko. Kumakatok yan sa kanilang pintuan sa tuwing eleksyon, sa tuwing magbobotohan, para humingi ng suporta. Siguro naman alam mo yan. Karamihan sa mga tumatakbo o kumakandidato na politiko, kumakatok yan sa INC, humingi ng suporta. Marami dyan, yung mga nakaupo dyan. Si BBM, lumapit din yan dyan. Humingi din siya ng suporta dyan. Dahil ang INC, pag sumuporta sa politiko, solid talaga. Pag sinabi ng leader nila, in-endorse ng leader nila kung sino susuporta ang politiko, sinusunod ng mga tagasunod nila. Gling kayo. Mga kababayan at mga mahal kong mga kapatid at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, hindi na po ako paligoy-ligoy pa.
Di ba nung nakaraan itong matapang na vlogger na si Epipanyo Labrador talagang matabil ang dila at napakatalas at walang humpay ang kanyang pagmumura at panglalait po sa buong Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na po ang ating mahal na si Ka Eduardo Manalo na talagang malulutong na mura ang inabot. Grabe, kahit hindi niya personal na kilala, talagang matindi itong ginagawa niyang pang-uusig sa mga kapatid. Hindi lang po mga kababayan okay lang mga kababayan at mga kapatid na murahin tayo ng taong ito. Pero kung murahin niya po ang ating mahal na Ka Eduardo Manalo, ibang usapan na po ito. Ito pa, masaklap to. Yung nilait mo yung si Ka Eduardo Manalo. Gwapo si Ka Eduardo Manalo, ha? Gwapo yan. Tapos nilait ng isang Epipanyo Labrador, aka Christian Cañas, na mukha naman hindi siya gwapo. Diba? Nilait mo yung ni mukha ni Ka Eduardo Manalo. Gwapo si Ka Eduardo Manalo. Diyos ko. Ay, naku, sorry. Dahil totoo, di ba? Gwapo naman talaga si Ka Eduardo Manalo. Kumpara dito kay Epipanyo Labrador, kahit magtakip siya ng mukha, nakita naman yung mukha niya, talagang hindi naman talaga siya kaaya-aya. Sorry ha, Epipanyo Labrador, masyado kasing, mapanghamak sa kapwa Akala ko ba ikaw ay para sa, sa mga inaapi? Nasa yung sinabi mong ikaw ay para sa mga inaapi? Nung nanonood ako ng mga vlog mo, handa mo ipagtanggol yung mga inaapi. May inapi ba ang mga Iglesia ni Cristo? May inapi ba si Ka Eduardo Manalo? Si Congressman Marcoleta, may inapi ba siya? Bakit ka ngayon nagagaganyan? So, totoo pala talaga sinabi mo na ikaw ay ginagamit ng politiko. Kasi may inamin noon sabi niya, siya ay binayaran para siraan si Sara Duterte. Inamin yan. May mga video ako na yan Ngayon mga kababayan, ito Sabi nila, meron daw sa likod niya na malaking politiko. Ang tanong, sino kaya malaking politiko na yun? Sino kaya malaking politiko na yun? Baka nandiyan lang sa tabi-tabi. Pero sabi naman nila, hindi yan. Gusto lang niya magpapansin sa INC. Kailangan niya lang na siya ay kausapin at para tigilan ng INC para maanuhan daw ng di umano ng datos. Epipanyo Labrador. Paalala ko lang sa'yo, lahat na nung tumuligsa sa INC, wala na ngayon. Sila ay kinain na ng lupa. May maagang nasawi, may nasawi sa pagpagsak ng eroplano, may tinamaan ng sakit. Baka hindi mo natin masabi, ha? Epipanyo Labrador, baka ikaw din. Yung titigilan ng INC, baka ikaw din. At yung iba mo pa mga kasamang bayarang vloggers. May mga napanood pa ako mga bayarang vloggers talagang binabanata din ng INC pero hindi naman ganito ka worse sa banat ni Christian Cañas. Mga kapatid, talagang nakakagigil. Pero mga kapatid at mga kababayan, kami pong mga Iglesia ni Cristo ay mahinahon po. Hindi namin gagayahin ang kanyang ginawa ng mga kung ano-anong paninira. Meron po. Saludo ako sa mga sa mga miyembro ng INC, lalo dun sa mga kagaya ito si Philippine Wanderer, sa iba pa mga vlogger na INC, talagang ang ganda ng nila. Kalmado sila, nagbibigay sila ng payo. Hindi nila talaga si Labrador, hindi nila binibeltahan ng mura. Kaya saludo ako sa mga INC na members na ganyan sila. Kasi gusto nila idaan sa tamang proseso. Kung magkakaso sila, doon nila dadaan. Hindi nila dadaan sa dahas o sa murahan. Kung minumura ni Epipanyo Labrador si Ka Eduardo Manalo, hindi sila gaganti sa pamamagitan ng pagmumura. Dadaanin nila sa salita,
Kagaya nito si The Philippine Wanderer. Po tayong legal na paraan. Kaya ito na mga kababayan, ito na po yung ikalawang tapang-tapangan ng vlogger na ito. Mag-antay ka, Epipanyo, ha? Nakaw! Epipanyo Labrador. Lahat ng mga paratang mo, patunayan mo yan. Kung hindi mo mapatunayan at hindi ka makapaglabas ng mga Patay ka na. ebidensya, alam mo na ang pupuntahan mo. Himas rehas kang mokong ka. Nakaw! Nakakagigil kasi mga kapatid eh. Mukhang naghahamon pa ang taong ito. Panoorin nyo ang bidyong ito. Mga mahal kong mga kababayan. At nagtatawag pa ng mga kakampi. Na sinasabi niya dito, ang mga kapatid nating Katoliko, born again, at mga Muslim, buwagin daw ang buong iglesia kasi bantaraw po ito sa ating bayan. Muslim. Nakita niyo ba yung grupo ng mga Muslim isang araw nung nakaraang nung nakaraang buwan, December, nag-rally, suporta kay BP Sara. Alam niyo naman pagka-suporta kay BP Sara, kakampi din nila. Ang INC, kakampi din nila yan. At ang balita ko, nandoon din sila sa nandoon din sila sa Quirino Grandstand. Nakiisa rin daw sila eh. Yun ang balita ko eh, pero wala akong talaga. Wala akong talagang pruweba na pero di umano, nandoon din daw sila, mga kababayan. Etong Muslim Alliance, yung mga mayayamang negosyante dyan sa Green Hills, nung nakaraang December, kung saan nga ay nag-caravan rally sila, no? Panawagan no to impeach Sara. Ano ba ang ginawa ng INC, di ba? Ayaw nila, o sinusuportahan nila, yung naging opinion ni BBM na hindi dapat impeach Sara. Di ba? So, gano'n din po ang Muslim. Kaya sinasabi ni Epipanyo Labrador na siya ay nananawagan sa mga Muslim, sa mga Katoliko, ay mukhang malabo pa sa sabaw ng posisyon na suportahan yung kanyang panawagan. Obviously, si Epipanyo Labrador, nag-iingay lang sa social media. Kaya lang, dahil sa pag-iingay niya, mukhang nilalagay niya ang sarili niya sa kapahamakan. Sa anong paraan? Sa mga kaso na kakaharapin niya. Yun naman ang narinig natin dito kay Philippine Wanderer. Pakinggan po natin itong siraulong ito. Sa tingin mo, Epipanyo Labrador, kung isa akong Katoliko, kung kabilang ako sa Muslim, kung kabilang ako sa born again, o kahit anong mga sekta ng mga religion, sa tingin mo, sasama ako sa'yo? Ako hindi. Kung ganyan ang sasamahan ko, wag na. No, di bali na. Kung ikaw lang ang sasamahan ng mga taong ito. At saka sino ba siya? Sino ba siya? Bakit ka siya sasamahan? Di ba? Pasensya na, Epipanyo Labrador ha. Hindi ako sasama sa'yo. Pinanawagan mo Katoliko, sorry talaga. Sa INC na lang ako sasama. Sumama nga ako ng peace rally, di ba? Doon ako sasama. Kung magra-rally uli ang INC, sasama uli ako. Kahit na hindi pa magaling yung teka, may paltos ako sa paa. Magaling na pala, pwede na uli. Nagbalat-balat na yung paltos ko sa paa. Mapapariwara din ang buhay nila. Mukhang sinapian na po ng espiritu ng Diablo. Tignan po natin ang kanyang mga matatabil na dila. Talagang matapang. Pakinggan nyo mga kababayan at mga mahal na kapatid. Huminahon po kayo. Talagang naghahamon ang taong ito. Walang kinakatakutan eh. Sige, Epipanyo. Mag-ano ka lang dyan. Total, marami ka ng kinitang pera sa YouTube. Yumaman na, no? Mukhang meron ding tao na nasa likod mo. Kaya ka malakas ang loob. Ang kinaroroonan po ni Epipanyo Labrador, mga kababayan, ay sa Talisay, Negros Occidental. Oh no!
Nako, booking ka na. Epipanyo Labrador, Talisay, Negros Occidental. Hindi pala sa Cagayan. Mali talaga yung mga comment yan na sa Cagayan eh. Nako, nandun na sana eh, papalapit na doon sa totoong pagkatao niyan eh. No? Napangalanan na si Christian Cañas. Tapos, tiga Talisay, Negros Occidental. Tapos yung mukha niya, ilalabas na yan. Maniwala ka sa akin, ilalabas na yan. Taga Negros Occidental po ito. Oo. In real life po, si Christian Cañas, Nakaw. aka Epipanyo Labrador. Yan. Pinapasikip mo ang mundo mo, Epipanyo. Pinapasikip, pinapaliit. Pinaghahanap ka na po at most wanted ka na po sa Pilipinas. Tay! Mag-abroad ka pa. Maraming mga kapatid na magdedemanda sa'yo. Ang masaklap doon, mag-a-abroad, wala naman siyang pupuntahang bansa. Siyempre, kukuha siya ng, kukuha siya ng passport. O, kung pupunta siya ng Amerika, kukuha siya ng visa. Ang tanong, papasa kaya siya sa pagkuha ng visa? Eh, baka pauwi na siya ng Trump pabalik sa Pilipinas. Wala na. Sikip na mundo mo, Epipanyo Labrador. Kaya, tigilan mo na yung tapang mo. Pero, huli na kasi. Huli na dahil noong isang araw ko pa sinaano ng mga Iglesia ni Cristo na huwag kang ganyan, magsisi ka sa mga sinasabi mo, humingi ka ng tawad. Kaso nagpatuloy ka pa rin eh. Pinapanindigan mo yung tapang mo. Yung tapang mo na wala sa lugar. Ang tapang gamitin mo sa tama. Di ba? Hindi yung ganyan, nagtatapang-tapang ka sa YouTube channel mo. Nagtatapang-tapang ka sa harap ng camera. Tapos, na maraming naniniwala sa iyo ng mga taga-suporta mo ba sila? Hoy! Oh, meron dito. Si Kapatas Vlog, baka taga-Talisay Negros Occidental, si Christian Cañas yun. Patay ka. Baka yung mga taga-Talisay Negros Occidental nag-iikot na ngayon doon sa lugar nyo. Baka tinitrace ka na talaga. Ha? Baka inaano ka na. Baka nag-iikot-ikot na sila dyan. Naku. Baka may kumakatok na sa pintuan mo, Christian Cañas. Tingnan natin itong mokong na ito. Pakinggan natin yung kanyang mga sinasabi. Ito. So sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, marami po sa mga kababayan natin na nagpaabot po. Gumagamit ka minamahal. Pero hindi ka mapagmahal. Tingnan mo ngayon asal mo. Minamahal, dapat kahit kaaway mo, minamahal mo. Di ba? Kasi ayon ng Panginoon na may kaaway ka. Dapat minamahal mo kahit na galit na galit ka. Na kanilang pagkadismaya. No! No, na kung saan talagang nagalit ang ating mga kababayan sa ipinakita pong katulonggisan ng reliyong Iglesia. Mga nagalit, ilan sila? Mga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nagalit. Tapos milyon-milyon yung mga nandoon sa Quirino Grandstand. Eh wala pa sa 1% yung mga yun eh. Oh. Alam mo, Epipanyo Labrador, vlogger din ako. Kaya ko rin gumawa ng kwento. Kaya kong gumawa ng kwento, pero itong sinasabi ko, yung mga nagme-message sa akin, totoo. Oo, totoo yung mga sinasabi nila talaga na ikaw daw ay talagang sila daw ngayon ay kumikilos na para kan. Eh sabi rin The Philippine Wonder, gumagawa ng araw sila ng ano eh, o kumikilos ng araw sila eh. Para ikaw ay tugisin. Alam na nga nila yung lokasyon mo. Ha? Alam na yung totoong pangalan mo. Next ay hubaran ka na nila ng maskara. Siya ni Manalo. Pero sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko na po ikinagulat yan kung bakit maraming mga Pilipino ang nagagalit ngayon sa Iglesia ni Manalo. Marami. Kung di ako nagkakamali, pati yung dating senador na si Franklin Drilon ay galit po sa Iglesia ni Manalo. Eh sino ba naman nang hindi magagalit talaga, di ba? Kung makikita, sabi nila walang halong politika. Eh ano ba yung ginawa doon? Di ba nagsalita sila? Meron bang ginawang masama ang INC? Hindi mo yata pinanood Epipanyo Labrador yung rally na yun.
Oh, ang kinagagalit ko dahil nagsalita si Congressman Marcoleta. 'Di ba? No, ipinakilala si Congressman Marcoleta hindi bilang politiko, kundi bilang abogado na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ano sinabi ni Congressman Marcoleta? Yung katotohanan ang sinabi niya. Ano nakalagay sa placard ng mga miyembro? 'Di ba? Huwag unahin ang pamumulitika, taong bayan muna. Oh, anong ginawa ng Quadcom? 'Di ba pamumulitika? Malinaw na pamumulitika yung ginagawa nila kay Sara, kay Digong. Kung meron silang gustong imbestigahan na mga bakit hindi nila ipatawag lahat kung concerned sila sa confidential funds? Bakit hindi nila ipatawag yung iba't ibang ahensya na merong confidential funds? Yan ay malinaw na sinabi ni Congressman Marcoleta. Nagagalit. Yan ba ang kinapuputok ng butsi mo? Yung pagsalita ni Congressman Marcoleta doon, siya ay umakyat sa entablado bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Hindi siya pinakilala bilang congressman, kundi bilang abogado. At hindi rin siya nangampanya doon. Hindi siya nangampanya, oy mga kapwa ko Iglesia ni Cristo, suportahan niyo ako kasi tatakbo ako sendor. Hindi niya ginawa yun. Nandoon siya para sumuporta din kasi membro siya ng Iglesia ni Cristo. Sumuporta din siya sa panawagan ng kapayapaan ng INC. Pero ang kalaban natin, sila Bato, yung iba pang mga politiko, si Marcoleta nandoon, nagsalita. Kalaban natin. Kalaban mo pala. Hindi naman namin kalaban si Bato. Apa, alam niyo sa totoo lang, matutuwa sana mga Pilipino kung yung mga sinabi ni Marcoleta doon. Oy, Pilipino ako, tuwan-tuwa ako. Tungkol sa pagkakaisa, hindi. Siniraan pa niya yung Quadcom, siniraan pa niya yung... Siniraan yung Quadcom. Hindi na naman doon titira ni Marcoleta yan eh. Pati nga sa programa sa Saganang Mama, di ba? Binabanggit ni Marcoleta yan. Yung kamera na kung saan doon di siya galing. Di ba? Kung hindi pa ako nagkakamali, hindi lamang po si dating Senador Drilon ang nag-alip dito. Nagpahayag din po ng si dating Senador Enrile na kung saan talagang binakbakan, tinira ng husto ni... Ay! Tinira daw ng husto. Tinira si Enrile ng husto kamo. Siya ang binakbakan ng mga Pilipino. Nagalit sa kanya. Ito pong iglesia ni Manalo na kung saan puro mga katulonggisan, puro kalukuhan lang yung ginagawa. Ay! Sino kaya ang tulongges? Parang nagba-bounce back sa'yo yung mga sinasabi mo. Sorry Epipanyo Labrador aka Christian Cañas na taga Talisay, Negros Occidental. Buo na ang akin. Yung eksaktong location sana kayo mo, yung house number, kung anong barangay, dapat makuha yun. Naabangan ko si The Philippine Wanderer. Abangan ko yung mga expose na ito. Tapos yung dyan, yung mukha. Next dyan, update. Dadamputin na. Next dyan, may pupunta ng protector na politiko, sigurado. Tapos hindi siya tutulungan pala. Magawa, nakikialam, nakikisawsaw sa politika. Yun naman kayo mga diputa kayo. Yan nga. Kaya sabi ko nga mga minamahal ko mga kababayan, delikado po ang ating bansa sa reliyon nito ni Manalo. Darating po talaga yung panahon, yung punto na kukontrolin ng iglesia ng tao itong ating bansa. Nakita nyo naman, sinungaling. Malayo sa kanilang isinulat sa mga placard na dala nila yung kanilang ginawa. Kung talagang peace rally yan, hindi sana yung pinahintulot nitong Mongol leader nila na si Eduardo Manalo na kung titignan mo sa pagiging demonyo talagang jablo tong hayop na to, pati magulang, kapatid, ipinakulong, ginawa ng kwento, ginawa ng kasalanan para lang makulong, para di magawa ng pwesto. Bibiro mo sabi. Mga kababayan, grabe ang bibig ng taong ito. Grabe ka, Epipanyo Labrador.
kami nga, ginagalang namin ang aming leader na si Ka Eduardo Manalo. Tapos ikaw lang ang... Ako nga, Katoliko, hindi ako membro, ginagalang ko eh. Oo, ginagalang ko, hindi ko, kasi ayoko maging bastos. Pinalaki naman kasi ako ng nanay ko, hindi bastos. Tsaka, respetuhin natin dapat ang bawat, hindi lang Iglesia ni Cristo, no? Dapat respetuhin natin lahat ng mga tingnan yung sinasabi ni Epifanio Labrador, no? Hindi na talaga kaaya-aya yung kanyang mga binibitiwang salita. Hindi na kaaya-aya mga kababayan. Talagang grabe malaki ang galit niya. Mukhang ang puso niya ngayon ay nilulukuban na ng kasamaan. Mukhang binalot na ng kasamaan ang puso niya. Tapos ginagamit niya pa ang salitang mga kababayan. Kukutya at sasabihang mongoloid ang aming leader. Mga kapatid at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, huminahon po kayo. Ang taong ito ay talagang iba ang bibig, mga kapatid at mga abogado. Ano na po ang may isasampa na kaso dito? Libel case po ito. Isang matinding paninirang puri. Nako. At yung mga pamimintang niya talaga, sagad-sagaran na po, mga kapatid at mga kababayan. At nangihikayat pa ito ng ibang tao na ang Iglesia ni Cristo daw ay isang malaking banta sa buong bansa. Na kung hindi daw mapipigil ito, magiging sakit daw ng bansang Iglesia ni Cristo. Baka sakupin na daw ng Iglesia ni Cristo ang buong bansa pag hindi daw mapigil. Tagal na panahon ng mga Iglesia ni Cristo, bakit wala naman silang ginawang pagsakop sa Pilipinas? Ang tagal-tagal na Iglesia ni Cristo, ikaw, Epifanio Labrador, hindi ka pa pinapanganak, may Iglesia ni Cristo na. Bakit hanggang hindi nila sinasakop ang Pilipinas? Wala ganon. Walang ganon. Mukhang mali lang talaga ang pumapasok sa isip mo. Hindi totoo yung sinasabi mo, Epifanio Labrador. Magising ka naman. Yari ka ngayon. May mga nagbabanta, Batang Moro daw. Lalo at alam na ang lokasyon mo. Ikaw pala ay Tigatalisay, Negros Occidental. Christian Cañas. Naku, lumipat ka na ng lokasyon mo. Hahanapin ka raw ng mga Batang Moro. Grabe mga kababayan. Pati mga politiko, naglabas na daw din ng sama ng loob kontra sa sinagawang rally ng Iglesia ni Cristo. Grabe ang taong ito. Talagang hindi na mapigil ang bibig nito. Mga mahal kong mga kababayan, matindi itong ginagawa ng taong ito. Christian Cañas, aka Epifanio Labrador, na merong 160,000 subscribers. Siniyasat ko po yung kanyang mga vlog, mga kababayan. At talagang meron po siyang mga kinakampihang mga politiko. Nakita niyo naman yung background ng kanyang studio. Makikita niyo po yung mga picture dun kung sino yung mga politikong ito. Nakaw! Malamang! Baka! Malamang! Ay, nakita na kung sino yung nasa likod. Nakita na nasa likod niya. Balik natin kasi may nagtatanong, may nagsasabi, baka merong malaking politiko nasa likod niyan. Eto na. Sabi yan. At talagang meron po siyang mga kinakampihang mga politiko. Nakita niyo naman yung background ng kanyang studio. Makikita niyo. Sino yung background? Baka yan sinasabi nilang nasa likod. Nasa likod nga niya, di ba? Nasa likod ko naman. Tingnan niyo nasa likod ko. Si Marcoleta, si Kibuloy, si Atty. Vic, pambato natin sa PDP.
at si Piara at si BP Sara, sila naman yung aking nasa likod. Yan pala yan, ha? Nakangiti pa sila. Balita ko dati, galit na galit ka dyan. Para ka rin yung dati namin kasamahan eh. Na galit kay BBM eh. Pinagmumura si BBM eh. Tapos kayo, si BBM na ang pinagtatanggol niya. Halatang halata na talaga. Halatang halata na kumukubra kinseras katapusan. Ito po yung mga picture dun kung sino yung mga politikong ito. Ito ba ang vlogger nyo? Ito ba ang magtatanggol sa inyo? Kung ito ang vlogger nyo, ito ang magpapabagsak sa mga pangalan nyo. Naka. Ito ang tatapos sa karir nyo. Kung sino man ang amo nito, ni Epifanio Labrador na pinagtatanggol niya. Pinagtatanggol niya yung yung pro impeachment, mga kababayan. Nagalit siya kay Marcoleta. Na talagang tinawag pa niyang meron siyang mga kataga na salita na nakakasakit po ng damdamin. May binanggit nga siyang parang budlat, tama? Budlat mata daw. Oh, parang ganun ang tawag niya kay Marcoleta eh. Budlat mata. Hindi lang Isipin mo ang ating mahal na kapatid na si Ka Eduardo. Talagang walang humpay na tinatawag niyang mongoloid. Grabe itong taong ito, mga kababayan. Masakit sa dibdib namin ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na ganon-ganon na lang na pagsalitaan mo. Lagi nga naming pinapanalangin yan sa tuwing pagsamba sa tuwing matutulog kami na sana ay nasa mabuti siyang kalagayan. Bigyan pa siya ng malakas na pangangatawan. Tapos ikaw, mumurahin mo lang ito si kapatid ni Ka Eduardo Manalo. Umayos ka Epifanio Labrador. Marami kang makakalaban dito sa buong mundo na mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Nakahanda na ang mga demanda sa iyo. Wanted ka na sa buong Pilipinas. Kung ang ginagawa mo ay garabalan, hindi kami gagawa ng masama para sa iyo. Merong batas na magpaparusa sa mga ginagawa mo. Yan ay isang libel case, mga kababayan. Grabe ang bibig mo. Anong klaseng tao ka? Hindi mo personal na kilala ang aming tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Wala kang marinig na mga galing mismo sa bibig niya na mga paninira sa mga personalidad na tumitira sa kanya, na mga vlogger na walang sawang paninira sa buong Iglesia ni Cristo. Pinapasama ang imahe ng Iglesia ni Cristo. Kami, lagi namin siyang pinapanalangin na maging maayos ang kanyang kalusugan. Patnubayan siya ng Panginoong Diyos. Tapos, yung bibig mo ay grabe. Mga kababayan, itong taong ito. Mga kapatid, huminahon po kayo kasi ibang klase ito. Meron ba siyang babanggitin dito na ikakagulat nyo? Meron nang ginawa dati ito, pinatawad po ito ng mga kapatid sa buong iglesia dahil meron siyang ginawang paninira nung nakarang taon na nagtatago daw ng bigas ang Iglesia ni Cristo sa mga malalaking imbakan na warehouse. Lahat ng mga paninira niya, hindi niya napatunayan. At itong taong ito ay humingi ng tawad sa kabuuan ng Iglesia ni Cristo. Pinatawad po ito, mga kababayan. Ngayon na naman,
Nagtatapang-tapangan na naman ang taong ito. Tignan ba natin ang tapang ng taong ito, mga kababayan. At kayo nang humusga. At sinasabihan niya na tinatakot daw siya. Kung ano-anong mga nagpi-PM daw sa kanya. Kaming mga Iglesia ni Cristo, hindi ganyan. Sinasabi ko na sa iyo. Ang haharapin mo ay maghihimas ka talaga ng rehas, Epifanio Labrador. Talagang ibang klase ng tao ka. Tignan pa natin kung gaano ka sama ang taong ito. Huminahon po tayo, mga kapatid. Talagang pati ako, mga kapatid, nanggigigil sa taong ito. Pero tayo kasi, hindi naman tayo kagaya nila na marahas. Tayo ay meron tayong doktrina na hindi natin sisirain ang pagiging Iglesia ni Cristo natin. Ibiro mo, sabihin ba naman nila, peace rally lang daw. Ha? Yung kanilang ginagawa is peace rally. Hindi pa mumulitika. Walang nga. Rinig na rinig ng buong bansa. Gusto nilang turuan, gusto nilang kontrolin ang Kamara para pigilan yung impeachment complaint laban dito sa magnanakaw na anak ni Rodrigo Roa Duterte na si Sara. Sa totoo lang, mga kababayan, Magnanakaw ang anak ni Rodrigo Roa Duterte na si Sara, pero dati sinabi mo inutusan ka lang na magpakalat ng fake news. Wala ka namang Kaya mga kababayan, alam nyo, ito si Epifanio Labrador, aka Christian Cañas, na taga Talisay, Negros Occidental. Lahat ang sinasabi niya, malamang utos yan sa kanya. Nakikita ko, lumalaki po yung ulo ng Iglesia ni Manalo Akala mo na kung sino ng mga siga, akala mo kung sino ng makapangyarihan talaga itong mga hayop na to Grabe, Baka nakalimutan ninyo, reliyon kayo. Ha? Dapat wala kayong kinalaman, wala kayong koneksyon sa politika. Yung mga pare at madre na nag-file ng impeachment, anong masasabi mo doon? Wala lang. Ang ina ninyo. Kitang-kita na yung mga galawan ninyo, mga kupal kayo. Ha? Iglesia ba talaga kayo ni Cristo? O iglesia kayo ni Manalo, mga demoo kayo? May pabanta-banta pa kayo sa akin. Putang ina ninyo. Isa lang masasabi ko sa inyo. Kahit 100 beses pa kayo mag-rally, hindi kayo susundin ng gobyerno. Mga tangina ninyo. Narinig nyo po, mga mahal kong mga kapatid at mga kababayan? Kung kayo ba ay isang Katoliko, miyembro ng Islam, born again o kahit ano ba, ito ba ang papanigan nyo? Nasa katwiran ba ang taong ito? Mga kababayan? Nakita nyo ba na merong ginawang paninira ang isinagawang rally ng Iglesia ni Cristo? Nakita nyo ba na nagsalita ng masasama ang kapatid na Rodante Marcoleta? Mga kababayan, i-replay nyo po ang video na ito. Grabe ang taong ito. Talagang siniraan ng buong... Kaya ako naman, para hindi naman kayo huwag nyo na panoorin. Huwag nyo na panoorin yung video na yan. Lalo lang kayo makakaramdam ng galit sa kanya. Ang Iglesia ni Cristo. Ang masakit sa amin, mga kababayan, ang walang humpay na pagmumura niya. Grabe. Mga kapatid, huminahon po kayo. At sinasabi niya na tinatakot daw siya. Ang tumatakot sa iyo yung sarili mo. Mga kumakalaban din sa Iglesia ni Cristo. Grabe ka. Ibang klase ang bibig mo. Epifanio Labrador o aka Christian Cañas ng Talisay, Negros Occidental. Sinasabi ko sa iyo, haharap ka sa mga patong-patong na kaso. Ang birada mo, diretso kulungan ka. Nakakagigil, mga kapatid
viral na po siya sa buong social media. Kung matatandaan nyo po, merong radio personality ang kinasuhan sa buong Pilipinas dahil sa pagmumura din niya sa buong Iglesia ni Cristo at paglapastangan niya po kay Ka Eduardo Manalo. Humingi ng sorry. Kung kilala niyo po ito, kapatid ito ng tatlong brothers ito eh. Ay! Yung isa doon, yung matigas ang ulo at tapang-tapangan. Nung dinimanda ng mga kapatid, bumahag ang buntot. Epipanyo Labrador, a.k.a. Christian Cañas. Kilala na namin yun. Tres Stooges na yan tinutukoy mo. Ay, Tres Stooges. Yung tatlo magkapatid na yan, alam na namin. Alam ko yun na talagang kinasuhan yun. Pinagmumura din ang pero nabahag din ang buntot. Ikaw, Epipanyo Labrador. Sigurado. Mukhang hindi ka talaga patatawarin ng mga siguradong kakasuhan ka talaga, siguradong makukulong ka, at sigurado rin na diyan ka natatanda sa kulungan. Huwag ka na sanang makita talaga matunto ng mga talagang gustong yumari sa iyo kasi dami na talagang nanggigigil sa iyo eh. Peruin mo naman, murahin mo ang kanilang diba? Yung leader nila na nirerespeto nila ng kulang na lang hindi pa dapuan sa lamok. Diba? Pero ikaw, talagang grabe. Pinaliguan mo ng mura. Nilait mo pa. Nilait mo pa ang maamong mukha ni Ka Eduardo Manalo. Kung pagdidikitin naman kayo, siguradong lamang na lamang siya ng 10 paligo sa'yo. Ang layo ng mukha mo sa kanya. Gwapo si Ka Eduardo. Ito sa ako, pero gwapo si Ka Eduardo. Samantalang siya. Na mukhang kinahihiyan niya nga mukha niya kasi lagi siya naka-face mask eh. Kung itong kilalang tao na ito ay bumahag ang buntot dahil humarap sa mga patong-patong na kaso, humingi ng tawad sa buong Iglesia ni Cristo, ikaw pa kaya na kutong lupa? Gigigil ako dito. Talagang ibang klase ang bibig eh. Tignan natin. Ito nga kinasuhan ng Iglesia ni Cristo eh. Lahat ng mga kapatid eh. Humingi ng tawad eh. At bumahag ang buntot eh. Tignan natin kung hanggang saan yung tapang mo. Yung isa ba na leader ng ng isang religion na ng ibang bansa, hindi naman dadin siya ng buong Iglesia ni Cristo. Nasaan siya? Tumira doon sa sa Brazil. Hindi nakauwi. Anong nangyari sa kanya? Pinarosahan ng Diyos. Lahat po ng mga lumalapastangan sa aming namamahala. Basta wala sa katwiran, pinaparosahan ng Diyos. Yan po ang totoo. History na yan. Tignan pa natin ang kabastusan ng bibig na ito, ng kumag na ito. Pero hindi ko pinatatamaan dito yung mga matitirong Iglesia ni Cristo na talagang kay Cristo naglilingkod. Malinaw yan Pero, ulitin ko, ang tinitira ko rin dito, yung mismong pinuno ng Iglesia ni Cristo na malademonyo yung pag-iisip, di puta ka, mongoloid ka. Biro mo, yung rally, ginamit pa ni Bato, pinahintulutan ng Iglesia ni Manalo na magsalita si Bato de la Rosa na animoy, akala mo ay biktima, akala mo ay kinaapi. Mga kababayan, grabe, ginamit doon ng mga politiko yung rally. Si Bato de la Rosa, si Robin, at iba pang mga nagpunta doon. Epipanyo Labrador, yung mga yon hindi inimbita ng Iglesia ni Cristo, nagpunta yon. Mga kusang loob na nagpunta doon, hindi nag-imbita ang Iglesia ni Cristo ng mga politiko. Wala ka kasi sa katwiran kung anong lumalabas sa utak mo. Kung anong klaseng tao ka. Yung mga salita na pinapalabas mo sa bunganga mo ay talagang mabaho. Parang tae talaga ang bibig mo. Tignan natin kung hanggang saan yung tapang mo.
Marami kang kasong haharapin. Maghihimas ka talaga ng rehas. Sinasabi ko Opo. sa'yo. Ang mga kapatid, hindi ito mapapalampas. Itong ginawa mong kabastusan na ito,